Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Ngayong sisipa na ng mahigit 100 ng kada litro ng diesel, mga jeep nagkakasa ng malawakang tigil pasada. Hirit pa nila 5 pisong taas pasahe. Pamamaril sa security escort ni Manila Mayor Isko Moreno sa pool sa CCTV. Kalahating milyong pisong pabuya, alok ni Yorme para mahuli ang gunman. Heto ang dapat niyong abangan. Macho dancer, nagpatulpo. Bigla na lang kasi siyang tinadyakan ng babaeng customer habang gumigiling siya sa stage. Aksidente naman sa Angono. Ang kotseng yan nagdire-diretso sa kabilang bangketa. May mga tumilapon at 4 ang namatay. Mga repolyo at iba pang tanim na gulay sa Benguet nagyelo. Malamig na hangin amihan, hanggang kailan ba natin mararamdaman? Eto na nga. PhilAm cinematographer gumawa ng kasaysayan sa Oscars. At eto pa nga, Aaron Villaflor bumisita sa Kapatid Network. Matapang na sinagot ang issue at ang natutunan niyang aral sa kumalat na video scandal. Malapitang binaril ng hold-upper ang isang retiradong pulis na dati ring security escort ni Manila Mayor Isko Moreno. Nagalok naman ang pabuyang alkalde sa mismong kasabwat ng gunman para ikanta nito ang salarin. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sakay ng motorsiklo nang makunan sa CCTV ang lalaking yan sa Barangay 134, Tondo, Maynila. Kasunod niya ang riding in tandem. Paghinto ng lalaki sa Salonga Street, huminto rin ang riding in tandem. Dali-daling bumaba ang backride saka pinaputukan ang biktima. Natumba ang lalaki pati ang motorsiklo niya. Nagtangka pang umiwas ang lalaki sa pamamaril pero napasubsob na siya sa kalsada at tuluyang na-corner. Dinaganan pa ng gunman ang biktima. Inangat ang puwelyo ng nakabulag-tang lalaki at parang may pilit na kinukuha. Nagsisisigaw naman ang kaanak ng biktima sa di kalayuan nang makita ang nangyari. Dito na sumibat ang mga sospek. Agad itinakbo sa ospital ang biktima na si George Capistrano gamit ang truck ng bumbero pero namatay rin ito kalaunan. Ayon po sa 2 putok po ang narinig nila. Tinarget po talaga yung katawan. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima pero nabanggit nilang wala naman daw pagbabanta sa buhay nito na pag-alamang isang retiradong pulis si Capistrano. Sa totoo lang po, dalamhati po talaga barangay namin tungkol sa kanya dahil sobra po ang bait talaga nitong pulis na to. Nagsilbi ring security escort ni Mayor Isko Moreno si Capistrano at ayon mismo sa alkalde, malapit ito sa kanya. Sa impormasyong nakalap ni Moreno, biktima ng robbery hold-up si Capistrano. Si George po ay pauwi na. Bigla siyang kinat upang kunin yung mga gamit niya sa katawan. Instinct ng isang pulis, kapag natutukan ng baril, ay siyempre, idedepensa niya ang kanyang sarili. Ngunit itong suspect, walang awang pinutukan agad si George. Ito po ay grupo ng ilang kalalakihan na paligoy-ligoy sa Metro Manila. Hindi lamang po yan dalawa, sila po ay grupo. Binigyan naman ni Mayor Moreno ng 48 oras ang suspect para sumuko. Handa rin nilang isailalim ang rider sa Witness Protection Program kung ituturo nito ang gunman. Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. At tutulungan ka namin na kung po pwede ay ma-avail mo yung WPP para maaresto ang iyong mga kasama at itong lalo na yung suspect na bumaril kay George. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakaambang umabot sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel simula po yan bukas. Sa kabila ng taas presyo, tiniyak ng Energy Department na may sapat na supply ng langis hanggang Abril. Pero babantayan daw ang mga mananamantala.
Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, uutay-utayin ba ulit yung taas presyo ngayong linggo o isang bagsakan na lang yan? Tama, Cheryl, no? Kanina ay kinumpirma ng Department of Energy na hahati-hatiin nga itong pagbagsak o yung paglalagay ng dagdag presyo dito nga sa produktong petrolyo. Nagbigay na raw ng commitment dyan yung mga malalaki nga na oil company dito sa bansa. Dalawang scheme yung gagamitin, Cheryl, no? Yung isa yung 75-25% scheme kung saan kung bukas ay una nilang ilalagay yung 75% nung taas presyo nga at after 3 days ay doon ibabagsak yung another 25%. Yung ilan naman na mga oil company ang sinabi nila ay gagawin yung every other 2 days na pagdadagdag nga sa presyo ng petrolyo. Today we set the record. We have two of the highest jumps in increase in oil or oil price hike. Hindi pa man malunok ang taas ng presyo ng produktong petrolyo nitong nakaraang linggo. Sasalang na ulit sa round 2 ang oil price hike simula bukas. Nasa 24 pesos ang maaaring iakyat sa presyo ng diesel, habang sa gasolina posibleng umabot sa 16 pesos ang idadagdag sa presyo. Nasa 9 pesos naman sa kerosene. Sa tansya ng DOE, posibleng sumipa sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang driver na si John Buendia, kakayod ng higit 15 oras ngayong araw para makaipon ng pampa-full tank bago ipatupad ang panibagong oil price hike bukas. Sakal na sakal talaga, sir. Dito na kami, kung sa tubig. Kasi wala na eh. Magtataas mamaya, baka 100 na yung gasolina. So dapat sa 80 na to, ito na lang sana maging kamarang kaya pa namin. Pero pag nag-100, baka marami nang walang magkuhan, hindi na magbabiyahe. Itigil po. Ang ibang driver, palyado na rin ang budget para sa ibang gastusin ng pamilya dahil sa presyo ng langis. Parang medyo na rin tayo sa budget, kinakapos-kapos na dahil sa pagmahal ng fuel. So hindi na natin alam paano natin ibabudget. Wala naman na tayo magagawa eh. Gera sa ibang bansa eh. Ang mga gasolinahan sa Metro Manila, mamayang hating gabi pa raw magpapalit ng presyo. Karamihan kasi sa kanila kakadagdag lang nitong weekend. Bantay sarado rin umano ng DOE at mga LGU ang mga posibleng mangipit o mag-hoard ng produktong petrolyo. It is not good for our economy. It's not good for our fellow Filipinos na nagpa-public transport. At hindi rin po maganda yan para sa mga PUV drivers natin, sa mga magsasaka natin, sa fisher folks natin. Pagtitiyak ng ahensya, may supply ng langis ang bansa hanggang Abril. Even our generation companies that are using diesel. In fact, some of them have 2 months supply pa nga even longer. Nang tanungin naman si Garin kung posible nga bang sumipa sa $200 ang kada barrel ng langis. I don't know. Anong sabi mo, Sunny? Only God knows. Ang pagtaas ng presyo ng langis wala raw malaking epekto sa kuryente. Stable po tayo sa electricity. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Cheryl, kanina nga ay nagbigay rin ng suhestyon itong Department of Energy para sa ating mga kababayan. Para raw makatipid ay maaari na nga rin tayong mag-switch, no? At matagal na nga rin daw nila itong hinihimok yung publiko mag-switch na dito nga sa mga electric-powered vehicle at maging sa mga appliances o yung mga equipment doon sa bahay. Dahil kung nga raw magiging ganito yung sitwasyon plus dadagdagan pa ng mainit na panahon ay tiyak kahit nga hindi raw gaanong malaki yung epekto sa kuryente ay magagasgas o mabubutas naman yung bulsa ng marami. Pagdating naman sa oil supply ay nagkaroon na rin ng dialogo yung Pilipinas at yung Russia, no? Para nga makapag-import din tayo ng langis sakaling kukulangin nga hanggang Mayo. So, puntahan naman natin yung mga pangunahin na naaapektuhan nga pagdating dito sa taas presyo ng langis, kundi yung ating mga computer. Live mula dito sa ating News 5 drone shot, makikita natin yung lagay ng sitwasyon ng trapiko dito nga sa may bahagi ng EDSA Guadalupe. Makikita natin, Cheryl, na yung both side, no, yung northbound at saka yung southbound ay hindi pa naman ganun kabigat yung daloy ng trapiko. Unahin natin yung dito sa may southbound na papunta nga yan
southbound. No? Sinabi nga dito nung ilang mga MMDA officer na nakausap natin kanina, hindi raw yan yung talagang sitwasyon 2 weeks ago kung kailan hindi pa nga nagtataas yung presyo ng produktong petrolyo. Ang sabi nila noon ay sa ganitong oras from 5 to 7 during yung rush hour window ay talaga naman daw siksikan nga yung bahagi na yan. Sa northbound, kung makikita nyo yung bahagyang pagsikip dyan ng daloy ng trapiko doon sa mga sasakyan na yan, ay yan lamang daw ay bahagi nga dahil nga doon sa may Guadalupe intersection, no, yung mga papasok sa JP Rizal at papunta doon sa Bonifacio Global City. Pero kung iaatras natin ng konti, makikita natin na yung sa dulong bahagi nga, no, dito sa may northbound ay maluwag pa rin. Ang sabi nga nung ilan mga nakausap nating MMDA officer, Cheryl, yung nakikita nila na punuan ay yung mga bus at yung MRT, no, yung mga tren. Dahil sinabi nila na unti-unti na nga raw tinatangkilik nitong ating mga kapatid yung public transportation dahil nga raw dito nga sa bigat ng pagpapagasolina nila for the past 2 weeks. Yung ilan naman, sinabi nila na kahit nga may dagdag pasahe na sa mga bus at sa ilang mga TNVS, ay sinabi nila na mas practical pa rin na gamitin itong mass transportation natin sa ngayon dahil nga raw kahit makipagsiksikan sila ay makakatipid-tipid naman daw at hindi nga makukuhanan yung kanilang budget sa mga susunod pang araw. So balikan natin ulit, no, nakikita nyo dyan sa News 5 drone shot natin yung maluwag na daloy, lalong-lalo na dito sa may southbound. Sabi nga nitong ilan din sa mga establishmento na nakatirik, no, dito sa may gilid ng EDSA, Cheryl, nakakapanibago rin daw dahil nga yung kawalan ng mga sasakyan ay bahagya rin na pagkalugi raw sa kanilang parte dahil yung ilan nga dyan ay minsan dumadaan daw para kumain o hindi naman kaya kumuha ng ilang mga serbisyo dito nga sa may gilid ng EDSA. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Inold up ng 3 riding in tandem ang isang negosyante sa Cavite. Ang punteriya nila ang suot na gold necklace ng biktima na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Pagmasdan ng lalaking ito na naglalakad sa labas ng palengke sa Kawit, Cavite noong Biyernes. Nilapitan siya ng riding in tandem. Maya-maya, bumaba ang rider sa tinutukan ng baril ng lalaki. Dumating din ang 2 pang riding in tandem at pinalibutan ng biktima. Ilan saglit pa, kitang nakikipaghabulan ang lalaki sa hold-upper. Tinangay na pala ang gintong kwintas niya. Naaabot daw ang halaga sa 100,000 piso. Ayon sa mga pulis, isang negosyante ang biktima na lumabas lang sandali para bumili ng soft drinks. 6 na mga suspects at bale sa recollection niya, siya ay tinutukan ng barel. Kinasahan siya tapos pinilit na kinuha yung kanyang kwintas. Sa paghabol ng biktima sa hold-upper, nahablot niya ang cellphone ng isa sa mga suspect. Nahablot niya yung side mirror at saka po yung cellphone na nakalagay dun sa holder. So, na-recover natin yon, na-recover po natin at doon po tayo magsisimula para po ma-identify natin kung sino yung mga suspects natin. Dahil dyan, nakilala ang isa sa mga hold-upper na napag-alamang delivery rider at dati nang nakulong sa pang-hold up. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at ang pagtugis sa mga salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tinutukan ng baril at binantaang papatayin na ang isang lalaking inakalang sumbongero sa Valenzuela. Ang suspect, meron kasing ginagawang masama, kaya tamang hinala. Nasa frontline ng balitang yan, si Kapitana Carol De Asa. Walang kawala ang truck driver at 43 anyos na lalaking ito nang mahuli ng mga kawani ng Valenzuela PNP nitong March 12 ng gabi sa Barangay Karuhatan. Pinagbantaan at tinutukan kasi nito ang isang helper na anak ng kanyang kumpare. Naglalakad lang daw ang 23 anyos na lalaking helper sa bahagi ng Camia Street nang komprontahin siya ng sospek. Agad niyang binantaan ang biktima na babarilin. Tinanong ng ating biktima kung bakit at bigla na lamang nagalit yung ating suspect at sinabi na bistado ka na, alam ko na yung mga pinagsasasabi mo at dito ay bumunot siya ng kanyang baril at kanyang tinutukan ng ating biktima at sinabi gusto mo barilin na kita dito.
Dahil sa sobrang takot, napatakbo at nagpasaklolo ang helper sa mga pulis. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang magkakilala ang dalawa. Nag-ugat daw ang pang-aaway ng sospek dahil sa hinala nitong nagsumbong ang biktima tungkol sa mga umano'y illegal niyang gawain. Pinaghihinalaan niya ang ating biktima na nagsusumbong ng illegal na aktibidad, kagaya ng paggamit ng illegal na drogas. Nakuha rin mula sa sospek ang kalibre 22 na Magnum revolver na kargado ng 3 bala. Walang lisensya ang baril. Nasa PNP forensic unit na ito upang tignan kung nagamit ito sa iba pang krimen. Sa korte na magsalita, sir. Mahaharap ang sospek sa reklamong grave threat at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Pinaulanan ng bala ang isang nakaparadang kotse sa Taguig City. Palaisipan ngayon kung ano ang motibo sa pamamaril. Narito ang Frontline Report. Butas-butas sa tama ng bala ang sasakyan na yan sa Sampaguita Street sa Barangay Pembo, Taguig City. Natagpuan yan ng mga otoridad na nakataas ang hood at walang tao sa loob. Pinagbabaril umano ang sasakyan ng riding in tandem. Hindi bababa sa 12 basyon ng bala ang nakita sa crime scene. Base sa investigasyon, nasa Antipolo ang may-ari ng sasakyan at nakiparada lang sa harap ng bahay ng kanyang kaanak. Ayon po sa ama po ng may-ari po ng sasakyan, ito pong ating biktima po ay nasa Antipolo po, may pinuntahan pong activity at ngayon po talaga hinihintay po namin dito sa station po namin ng Taguig. Ayon sa mga nakakita, mabilis lang ang pamamaril at punteriya talaga ang kotse. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, hinihintay ng mga pulis ang may-ari ng kotse para malaman kung may nakaalitan ito na maaaring naging dahilan ng pamamaril. Patuloy din ang backtracking sa mga CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline. Sailin de la Cruz, News 5. Biglang nasabugan ng kalan ang grupo ng mga nagsamgyupsal sa Dagupan City sa Pangasinan. Nasapul pa ito sa video. Yan at iba pang balita sa Frontline Report na ito. Nagha-happy birthday ng biglang sumabog ang kalan sa isang samgipsalan sa Dagupan City, Pangasinan. Pawang mga nursing student ang kumakain noong panahong iyon. Ayon sa pulisya, nanggaling ang pagsabog sa yung butane na nakalagay doon sa portable stove sa table nila mismo. 11 ang sugatan kabilang ang 2 napuruhan. Nadaan naman yan sa areglo lalo't nangako ang may-ari ng samgipsalan na sasagutin ang gastos sa ospital. Pinagsusumiti na rin ang resto ng kanilang fire inspection certificate bilang bahagi ng investigasyon. Sa emergency room namang ito sa Romel Cruz Hospital sa Malolos, Bulacan, isang lalaki ang nasapul sa video na pumasok. Hindi siya nandyan para magpa-check up kundi para magnakaw. Kinalkal niya ang drawer sa counter at ang iba pang gamit. Ibinulsa ng kawatan ang wallet ng isa sa mga nurse. Nakasalisi ang suspect ng saktong nagpuntang laboratory room ang biktima. Sa tulong ng backtracking, nakuhanan ng pagtakas ng kawatan. Ipinakalat na rin ang litrato ng suspect para mapabilis ang pagtukoy at paghahanap sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Magtitigil pasada ang isang transport group para ipanawagang itaas sa 18 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ang mga bus naman nagtaas pasahe na nitong weekend. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong reaksyon ng mga commuter sa taas pasahe sa bus? Nako Julius, maraming napa-oh my gas, no? O aminadong nagulat pero no choice naman daw ang mga commuter dito sa PTEX na pabiyahing probinsya matapos nga magtaas yung aprubahan o yung pagtataas ng pamasahe ng mga provincial buses. Epekto nga yan ng nagpapatuloy pa rin na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gustuhin mang makatipid ng 79 na taong gulang na si Nanay Maria Marquez sa pagbiyahe niya pa Catanduanes, halos 200 pesos pa raw ang nadagdag sa pamasahe niya sa bus mula nung huli siyang lumuwas pa probinsya. Yung dati kasing 1,080 pesos na pasahe sa air-conditioned bus, naging 1,230 pesos na. May senior citizen discount pa yan, ha? Ang mahal masyado na. Tapos bukod pa sa yung sa
lancha. Sasakay pa kami ng lancha. Ang negosyanteng si Mayo Binoya na mula pa sa Occidental Mindoro, nadagdagan na ng 100 piso ang dating 1,300 pesos na pamasahe. Baka raw bawasan na niya ang dating buwan ng pagbiyahe pa Maynila para kumuha ng mga paninda niyang damit. Kasi syempre, konti lang naman tinutubo sa paninda, tapos medyo malaki yung pamasahe. Epektibo nitong Sabado, inaprubahan ng LTFRB ang provisional increase ng piso sa base fare ng ordinary provincial buses. May dagdag ding 30 centavos sa kada susunod na kilometro. Habang nasa 35 hanggang 45 centavos naman ang itinaas sa kada kilometro ng air condition at deluxe na pampasaherong bus pa probinsya. Bunsod pa rin yan ng mahal na petrolyo. Ang grupong Piston at iba't ibang sektor sa hanay ng Makabayan nagmarcha sa bahagi ng Welcome Rotonda. Nakukulangan daw sila sa aksyon ng pamahalaan. Napapanahon na rin daw na ibasura ang Oil Deregulation Law o yung pagtanggal ng direktang kontrol ng gobyerno sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Pag nag-rollback, sintabo, pag nagtaas, ay mas mahigit na piso o 2 piso. Ganyan ang ginagawang laruan ng kumpanya na langis ang mamamayang Pilipino. Inanunsyo ng Piston ang plano nilang malawakang transport strike sa buong bansa sa Huwebes. Nasa 100,000 nilang miyembro nationwide ang magtitigil pasada. Panawagan nila, taasan ng 5 piso ang pamasahe sa jeep. Nakatakda naman makipagdialogo ang LTFRB sa grupong Piston. So all these good process, all these we understand where they're coming from. Naintindihan po natin lahat yan. Pero ang Piston, nadadala na raw sa mga ganitong klaseng pag-uusap. Nung nakaraang welga noon, Marso, mismo ako pumasok ako sa office ng Malacanang. Nakipag-usap tayo, nangako. Pero hanggang pangako, hanggang ngayon nakapako. Nakatutok naman daw ang Department of Transportation sa iba't ibang petisyon ng dagdag pamasahe sa iba't ibang uri ng PUV. Kailangan po kasi balansahin yan eh. Hindi lang po pagbibigay ng simple na pag-aproba ng simple petisyon, isaalang-alang din natin mga commuters natin. Julius, paglilinaw ng DOTR at LTFRB, wala pang inaaprubahang pagtataas ng pamasahe sa mga bus na bumabiyahe naman dito sa Metro Manila. Kaya babala nila ang sino mang mananamantala o magtatakas kaagad ng pasahe, posible raw bigyan o patawan ng show cause order dahil naman sa overcharging. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kasado na ang pamimigay ng ayuda bukas para sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kung kasado na yung sa mga tricycle driver, Gerard, kailan naman yung ayuda para sa mga jeepney driver din? Cheryl, tama. Bukas ay sisimula na yung pamimigay ng cash aid para sa mga kapatid nating tricycle drivers dito sa Metro Manila. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Yung sa mga jeepney naman ay posible raw na maisagawa na sa susunod na linggo. Isa sa 30 payout sites o mga designated area sa Metro Manila, ang SB Park sa Batasan, Quezon City. Sisimulan ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong cash assistance para sa mga tricycle driver. Alas 6 ng umaga bukas. At para hindi maantala ang biyahe o magkaroon ng komosyon, may schedule ang pamimigay ng ayuda. They've already submitted their basic information. So, diniduplicate na namin. So, tomorrow, payout na lang talaga. Ang panawagan rin namin sa mga tricycle driver natin, wag ho kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi ho a-appear ang pangalan nyo sa mga babayaran, bibigyan ng tulong pinansyal. Isa sa mga nakatakdang mabigyan ng ayuda bukas, si Ryan, na namamasada sa bahagi ng Barangay Batasan. Todo pagtitipid na raw ang ginagawa niya dahil magmula ng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang dati niyang 800 pesos na nauuwi sa pamilya, ngayon ay nasa 400 pesos na lang. Sobrang excited. Siyempre, malaking tulong sa amin yun eh. Target ng kagawaran na matapos sa Huwebes ang pamamahagi ng ayuda sa mahigit 139,000 tricycle drivers. Kasabay niyan, tinatrabaho na rin ang pamamahagi ng ayuda sa bawat probinsya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, para naman sa mga driver na wala ang kanilang pangalan sa master list, may mga help desk daw sa bawat lugar.
para tugunan ang pangangailangan nila. Wala talaga kaming magagawa kung wala sa listahan, pero nagpasa kami ng requirements eh. Target din ng DSWD na makapamahagi ng ayuda sa mga jeepney driver sa susunod na linggo. Ang meron lang kaming listahan sa LTFRB ay yung operators. We don't have the list pagdating sa ating mga tsuper. Ang kautusan ng ating Pangulo, dapat lahat mabigyan, mas lalo na itong mga tsupera. Dati-rati po yung mga ginagawa nating fuel subsidy. Ang tinutugunan lang natin are the operators. Kaya po nagkakaroon ng mga issue na yung mga drivers nitong operators hindi sila nakakatanggap. Inaasahang 700 million pesos ang kabuuang halaga ng ipamimigay para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Giit ng DSWD, kasya naman umano ang 30 billion pesos na pondo para maambunan ng ayuda ang mga driver ng iba pang uri ng transportasyon. Ang Department of Transportation naman, mamimigay rin ng fuel subsidy sa mga jeepney driver. Kinukumpleto na lamang nila ang mga requirement para rito. Kompleto na po namin yung TNVS, nakompleto natin yung motorcycle taxis, kinokompleto pa natin yung mga ibang listahan natin. Cheryl, ang kailangan lang gawin ng mga driver, ng mga tricycle driver ay dalhin yung physical copy ng kanilang driver's license at isang photocopy nito. At ang paalala pa rin ng DSWD sa mga tricycle drivers ay pumunta lamang sa kanilang schedule. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Nagyelo ang mga pananim sa Benguet na sa lamig ng temperatura. Ang resulta niyan, taas presyo. Narito ang report. Parang nasa loob ng freezer ang mga nagyelong pananim sa Atok, Benguet. Partikular na binalot ng andap ang mga tanim na gulay. Nanigas ang mga lettuce at repolyo sa bayan ng Kibungan. Ultimo ang mga puno sa Mount Ulap, nagyelo rin. Bunsod yan ang muling paglakas ng ihip ng amihan. Sobrang lamig. Nitong weekend umabot sa 7.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Habang sa Baguio City ay nag 9 degrees Celsius. Dagok yan sa mga magsasaka, partikular sa mga nagtanim ng strawberries. Ito nga parang mga ganito, tignan mo yung nasira, parang umitim nga yung strawberry. Kaya hindi pwedeng ibenta yun. Halos 1/2 ma'am, gaya ditong strawberry. 10 crates sana ang darating ngayon, ang dumating lang 5. Kaya halos almost half. Ang resulta niyan, taas presyo. Mula sa 100 pesos kada kalahating kilo ng strawberries, 180 pesos na ito ngayon. Paalala ng Pag-asa, manatiling handa sa malamig na panahon dahil hindi pa tapos ang amihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Bukod sa epekto ng andap sa presyo ng mga gulay, iniinda na rin ng mga mamimili at nagtitinda ang taas presyo ng ilang produkto sa palengke. Live mula sa Balintawak Market, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, anong mga produkto ang mura pa at ano yung mga nagmahal na? Cheryl, nagtaas ang presyo ng ilang bilihin dito sa Balintawak Market. Dahil daw yan, nagmahal din ang singil ng mga nagde-deliver sa mga nagtitinda dito ng supply. Bunsod na rin ng taas presyo sa petrolyo. Ayon sa mga nagtitinda dito sa Balintawak Market, nagtaas ng 10 to 25 pesos ang singil ng mga nagde-deliver sa kanila. Kaya naman nagtaas na rin ang presyo ng bigas. Bagaman 48 pesos pa rin ang isang kilo ng well-milled na bigas, umaabot na ng 60 pesos ang premium na dati ay nasa 54 pesos lang per kilo. Taas presyo rin ang karne ng baboy na 280 pesos per kilo ngayon na dating 265 pesos lang. Ganun din ang mga isda. Mula sa 130 pesos per kilo noong nakaraang linggo, 160 pesos na ang bangus ngayon. Ang galunggong, binebenta raw ng 200 pesos per kilo ngayon mula sa dating 180 pesos lang. 120 pesos naman ang tumpok ng isda na dati 100 pesos lang. Pero kahit nagmahal din ang kuha sa manok at karne ng baka, hindi raw mataasan ng mga nagtitinda ang presyo dahil baka hindi na ito mabili. Ang manok ay nasa 155 per kilo pa rin, habang ang karne naman ng baka ay nasa 480 per kilo. Nagmahal din daw ang singil ng nagde-deliver ng mga gulay at prutas, pero hindi raw muna nagtataas ng presyo ang mga nagtitinda dahil baka tumumal ang bentahan at masira lang.
Nananatiling 20 to 25 pesos ang kalahating kilo ng bawang at sibuyas. Ang kamatis naman ay 20 to 25 per kilo. 30 pesos naman ang kalahating kilo ng patatas habang 50 pesos ang isang balot ng mais. Nasa 80 to 120 pesos per kilo naman ang mangga at orange. Yan ang ilan sa mga bilihing nagkaroon ng adjustment sa presyo dito sa Balintawak Market. Cheryl. Fatima, napakalamig ng panahon ngayon, partikular nga sa Benguet kung saan galing ang ilang gulay. Meron na bang epekto sa presyo kung nararanasang andap o pagyelo ng mga pananim? Cheryl, sa ngayon, hindi pa raw yan nararamdaman dito sa Balintawak Market, no? Ayon nga sa mga nakausap kong vendors ng gulay, ang pinaka nararamdaman daw talaga nila na nagbago ay yung taas singil nga ng mga nagde-deliver sa kanila ng supply ng gulay. Pero sa ngayon ay hindi pa nga nila tinataasan for now yung presyo nila dahil baka raw pahirapan lang din sa pagbenta. Pero kung magtuloy-tuloy daw na mataas ang presyo ng petrolyo at mataas din ang singil ng mga nagde-deliver ng supply, ay mapipilitan daw sila na magtaas na rin ng presyo. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Fatima Baduria. Weather update tayo mga kapatid. Nitong ang weekend ay naranasan natin ang huli pero hindi basta-basta. May kalawakan at kalamigan na bugso itong ating amihan o yung tinatawag nating Northeast Monsoon. Sobrang lawak po nito, umabot po yan o nag-extend po yan dyan po hanggang sa areas ng Mindanao. At may kalamigan po dahil ilang parte o ilang bahagi ng ating bansa ang nakaranas ng pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Pero hanggang kailan ba ito magtatagal? Sa ngayon, unti-unti na po yung umatras. Yan po ay nakaka-apekto na lamang sa Luzon at Visayas. At kung papansinin nyo itong ating wind map, yan po ay atras pa sa mga susunod na araw. Ngayong araw na ito, hanggang bukas may kalamigan pa naman po sa gabi at madaling araw. Pero sa kalagitnaan po ng linggo, aasahan na po natin na mas mararamdaman na po natin ang unti-unting pag-init ng panahon. Mauuna po yan dito sa western section ng ating bansa at susunod din kaagad itong eastern section ng ating bansa. Bago po pumasok ang weekend, mas mararamdaman na po natin na mas mainit na po ang panahon natin, lalong-lalo na sa tanghali. At pagpapatuloy na po yan hanggang pumasok na ang panahon ng tag-init. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, may kalamigan pa rin po ang ilang lugar sa ating bansa, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw, dulot pa rin ng ating amihan o Northeast Monsoon. Dito sa Luzon, meron tayong mga posibleng maihinang pagulan sa ilang bahagi ng Aurora, Isabela, Cagayan at dito po sa areas ng Batanes. Ito namang ito pong western section ng Luzon. Patuloy po makakaasa ng maaliwalas na panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw sa tanghali. Medyo mababa rin po ang ating tsansa ng pagulan at may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, posible rin po yung ating mga isolated o yung mga pulupulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Maaliwalas din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas. May kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw, lalong-lalo na po dito sa eastern section nito. Pero sa pangkalahatan, maganda po ang panahon na ating aasahan dyan. Kasama na po dyan ang Mimaropa. At kung may pangapagulan tayo, ito po yung mga dagliang mga pagulan lamang na kadalasang nangyayari po tuwing hapon at gabi. Wala rin po tayong inaasahang malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Maliban lang kung meron tayong mga thunderstorms sa pagsapit po ng hapon at gabi. Pero sa pangkalahatan, magandang panahon po ang sasalubong sa atin sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Medyo mas mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa eastern section nito sa mga susunod ng araw, lalong-lalo na pag pumasok na po yung tinatawag nating easterlies. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas at magandang panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga. Sa tanghali, dahil medyo manipis yung ating kaulapan, ramdam po natin na may kainitan po yung ating araw, pero malamig pa rin po yung ating hangin. At may mga pabugso-bugso pa tayong hangin tuwing tanghali hanggang hapon at nagiging maula po yung ating hapon at possible po yung ating mga daglian o yung mga pagulan na dumadaan lamang. May kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. Magpapatuloy pa po yung bukas, pero sa kalagitnaan ng linggo hanggang matapos po ang ating linggo ngayon, bago pumasok ang weekend, asahan na po natin na mas iinit na po ang panahon at mas mararamdaman na po yung ating alinsangan dahil sa pagpapalit ng ating amihan patungo po sa tinatawag nating easterlies. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Gumawa ng kasaysayan ang Filipino-American cinematographer ng pelikulang Sinners sa katatapos lang na Oscars. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belenario. And the Oscar goes to... Von Belenario. And the Oscar goes to... 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 And the Oscar goes
sinners. Adam Gumawa na kasaysayan sa buwan ng mga kababaihan ang film cinematographer na si Autumn Durald Arcapao matapos manalo ng Best Cinematography sa 98 Academy Awards o Oscars para sa Sinners. Siya ang kauna-unahang babae at woman of color na nanalo sa nasabing kategorya matapos ang halos isang siglo. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Autumn ang mga kasama niya sa Sinners. I'm so honored to be here, and I really want all the women in the room to stand up, because I feel like I don't get here without you guys. Sa exclusive interview noon ng News 5 kay Autumn, ibinida niya ang kasaysayang ginawa sa mundo ng pelikula dahil sa kanyang nominasyon sa Oscars. Because it's special. I think it's nice. You want to see yourself reflected in the jobs because it's encouraging. You want to know that you can do it. And when you see someone else from the same heritage or that looks like you, it really does give you that determination. Samantala, ang pelikula niyang Sinners ang nanalo sa Best Original Screenplay, Best Original Score at Best Actor para kay Michael B. Jordan. Best Supporting Actress naman si Amy Madigan para sa horror movie na Weapons. Best Actress si Jessie Buckley para sa Hamnet. Na-sweep ni Jessie ang nasabing category sa mga major award ceremony this season. Siya ang first Irish woman na nanalo sa nasabing category. Nakuha naman ng hit K-pop Demon Hunters ang Best Animated Feature at Best Original Song para sa Golden. Sa isang punto pa nga ng speech ng team ng Demon Hunter, may gusto pa silang sabihin pero kinat na sila. Pero pinagbigyan silang ituloy ang kanilang talumpati sa backstage show. Samantala, ang pelikulang One Battle After Another ang nanalo sa debut ng Best Casting. Nakuha rin nilang Best Adapted Screenplay, Best Editing, Best Director para kay Paul Thomas Anderson, Best Supporting Actor para kay Sean Penn, at Best Picture. Kinilala rin sa Oscars ang ilang namayapang haligi ng pelikula sa likod at harap ng kamera. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, macho dancer na binugbog ng babaeng customer, nagpatulfo. Sa pulsa video, kotse inararo ang mga naglalakad sa sidewalk sa Angono Rizal. 4 ang patay. At Korean superstar Ji Chang-wook mapapanood na dito sa TV5 kasama ang iba pang Pinay actresses. Ibibida nila ang mga pagkaing very Pinoy. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bugbog at pagbabanta ang inabot ng isang macho dancer sa suki niyang customer ng entertainment bar sa Maynila. Naggalit umano ang customer nang madiskubring may kinakasama na pala ang dancer. Narito ang Frontline Report. Gumigiling pa sa stage ng male entertainment bar sa Maynila ang dancer na si Ken katabi ang isang customer. Ilang saglit pa, tumayo ang customer at 3 beses na tinadyakan si Ken. Hindi pa natapos yan, sumunod pa sa dressing room ang customer at hinabol ng mga suntok ang dancer. Sinabunutan niya rin ito at muling tinadyakan. Napatakbo sa labas si Ken pero hinabol pa rin siya ng customer at patuloy na sinaktan. May mga bumakap pa na lalaki at binugbog si Ken. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo si Ken kasamang kanyang ka-live-in at isa pang katrabaho na nadamay sa pananakit. Pinangalanan ni Ken ang nanakit na si Erica Bel Bautista. Higit 2 linggo na raw niya itong suki sa entertainment bar. Nakapagbigay pa raw ito ng mamahaling cellphone sa kanya pero binawi na rin nang magkalabuan na sila. Anong reason ba't kayo sinaktan ng guest ninyo? Nalaman niya po na may asawa po. Ang pagpapakilala mo sa kanya, binata ka? Ganun po sa trabaho po namin. Paano nagselos? Was she expecting na may mangyari sa inyo? Ganun ba dun sa bar na yun? Hindi ko po
Bukod sa pananakit, pinagbantaan din daw ni Erica si Ken. Dinamay pa sa pagbabanta ang kanyang anak. Plano ni Ken na magsampa ng reklamo kay Erica. Damay rin sa reklamo ang 3 katrabaho niya na mga bago ng suki ni Erica at rumesbak sa pananakit. Nakwestiyon naman ni Senator Tulfo kung nasaan ang bouncer ng bar nang mangyari ang insidente. Meron po, pero inutusan po may nag-utos daw po sa kanya na pinabili po sa labas. Sabi ko, bouncer po yun, bakit inutusan ng ano? Mali. Mali po. Mali. Pati nakalock po yung pinto. At saka napasok ka pa doon sa dressing room. Opo. Oh, Doon po ba't ako napasok tumakbo. doon sa dressing room? Yun nga po. Private na yun. Oo nga po. Hindi ko alam bakit nga po pinayagan nila na pumasok doon. Nasa buntuloy ng senador ang manager ng bar na si Mami Love. Ilan pang bouncer nyo, Mami Love? Ilan? Bali, isa lang po ang naka-duty po during that time po. Sa next time, magdagdag ka na. Kung ganun pala. Yes po, that's noted po, Senator. Saka meron ka dapat security guard din. Nadiskubre rin na paso na ang business permit ng bar sa Maynila. Bibigyan naman daw sila ng pagkakataon ng LGU para mag-renew. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivaria, News 5. Naharang sa NAIA ang higit 28 million pesos na hinihinalang shabu. Nakumpiskayan mula sa isang Croatian national. Nag-layover sa NAIA ang dayuhan. Galing siyang South Africa at papuntang Hong Kong. Sumasailalim siya ngayon sa investigasyon ng ating pulisya. Noong Biyernes naman, sa NAIA pa rin, isang abandonadong parcel ang nabistong may lamang hinihinalang shabu. Halos 138 million pesos umano ang halaga nito at inilagay sa mga kapihan. Galing din daw yan sa Africa at ipupuslit sana papuntang Marilao, Bulacan. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, malapit nang mapanood dito sa TV5 ang Korean superstar na si Ji Chang-wook. Kasama po siya sa mga magbibida ng mga pagkaing Pinoy sa Kumusta Restaurant. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Gaano ka A-list? Ganito! Ang superstar actor ng South Korea na si Ji Chang-wook mapapanood na dito sa Kapatid Network. Siya lang naman ang bida sa first ever Filipino-Korean collab variety show na Kumusta? Makakasama niyang Pinay celebrities na sina Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at RC Munoz with Chef JP Anglo. Sila ang magpapatakbo ng Kumusta Restaurant sa posh district ng Gangnam sa Seoul, South Korea. At ang mga putahe, Pinoy na Pinoy. May palabok, sisig, sinigang, gising-gising, inasal, at marami pang iba. May high-profile guests din, gaya ni boyfriend on-demand star So In-guk at iba pang celebrities. Napabilib daw nilang Korean guests sa mga pagkaing Pinoy. Ipapakita nito ang camaraderie at human side ng Filipino stars at ni Korean superstar Wookie. Katunayan, nag-inuman pa nga sila. 삼겹살에 함께 이 한국의 소주와 맥주를 같이 먹었던 기억이 나는데 그때 이후로 정말 더 가까워지는 느낌이 더 많이 들었던 것 같고요. 촬영장이 더 화기애애해진 것 같습니다. Soon, hindi na hard to reach ang ating mga Korean idol. At mapapasikat pa ang Pilipinas sa buong mundo dahil ayon sa producers ng Kumusta. We are also targeting in Japan, then the other Southeast Asia, so with the Kumusta. Yeah. Really? Yeah. Kumusta is actually about connection. Yeah, connection. It's Yeah. bringing Korean, Filipino cultures together in real people, in real stories. So it's very unique. It's a very meaningful show. Kwento ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero. Ang show ang patunay sa commitment ng kapatid sa pagiging welcoming network sa lahat ng talents sa Pilipinas man o sa buong mundo. It's a good signal na talagang yung nagpro-provide kami ng mga variety for our Filipino viewers eh. And it's not just having a huge star from Korea, it's also yung ibang stars from other networks, 'di ba? Na we welcome with open arms. Mapapanood na ang Kumusta sa May 24, 6:45 p.m.
sa TV5 weekend trip at View Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa Pulsar Video, 4 patay sa pag-araro ng kotse sa sidewalk sa Angono, Rizal. At ang bagong achievement ni Pinay tennis star Alex Ayala, umangat na naman siya sa rankings. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kambal na disgrasya ang nasa pulsa video sa Rizal, kabilang ang truck na nakasagasa ng isang senior citizen at ang kotseng ng araro sa sidewalk kung saan 4 ang patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kalsadang ito sa Angono, Rizal, biglang inararo ng pulang kotse ang sidewalk. Tumilapon ng mga naglalakad. Sa lakas ng impact, 4 ang patay, kabilang ang isang menor de edad. Wasak din ang harapang bahagi ng sasakyan. Base sa investigasyon, mechanical failure ang dahilan ng aksidente. Arestado ang 66 anyos na babaeng driver. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sa Rizal pa rin, sa Marcos Highway naman sa Antipolo, nasa pool sa video ang pagdire-diretso ng isang truck sa entrada ng isang car detailing shop. Nagulantang ang mga empleyadong nakakita sa aksidente. Ang masaklap, patay ang nabanggang senior citizen na naglalakad lang galing noon sa simbahan. Sinubukan pa raw ng driver na tumakas sa takot na kuyugin pero naaresto rin siya. Ayon naman sa investigasyon ng barangay, nawalan umano ng kontrol ang driver sa pababang bahagi ng highway. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, muling sumadsad sa pinakamababa ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara sa 59.87 ang piso sa dolyar ngayong Lunes. Ito na ang pinakamababa sa kasaysayan. Naungusan ito ang huling record noong Biyernes na 59.735. Sa gitna pa rin niya ng tumitinding gulo sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, posibleng humina hanggang sa 60 per dollar level ang piso ngayong linggo. Naka-breakthrough na si Pinay tennis ace Alex Ayala sa top 30 ng Women's Tennis Association World Rankings. Nagtala ng panibagong career high na number 29 si Alex sa WTA rankings. Kasunod yan ng round of 16 finish niya sa Indian Wells Open sa California. Sunod namang sasabak si Alex sa Miami Open this week. Naging international headline si Alex sa nasabing tournament last year dahil kahit nasa number 140 pa lang siya noon, doon sa ranking ay pinataob niya ang ilang kilalang tennis stars. Nakamit din ng kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Carl ang kanyang unang gold medal sa Gymnastics World Cup sa Turkiye. Ito ay matapos makapagtala ang 18-year-old gymnast ng 14.1 points sa men's floor exercise event ng Antalya Leg nitong Sabado. Kasabay niyan, graduate din ang ina ni Yulo na si Angelica ng kolehiyo. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Office Administration. Sa isang Facebook post, sinabi niya na ang diploma ay hindi lang basta papel, kundi isa ring patunay ng kanyang pagsusumikap. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, dating alkalde ng Kalinog, Iloilo na ng hit and run, arestado. Pagnanakaw ng isang tricycle sa Bulacan na uwi sa Wow Mali.
At wellness app ng Pilipinas na MWell wagi sa Global Mobile Awards. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang dating alkalde ng Kalinog, Iloilo matapos maka-hit and run sa bayan ng New Lucena. Base sa investigasyon, mag-aalas 10 kagabi nang mabangga ng minamanehong pick-up ni alias Sale ang motorsiklo ng biktimang si Rod sa barangay Pasil. Nakaladkad pa ng ilang metro ang motorsiklo ng biktima. Dinala naman sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Tumakas si alias Sale pero naharang din siya sa checkpoint. Katwiran niya, biglang sumulpot ang motorsiklo kaya hindi raw niya ito naiwasan. Tumakas daw siya dahil wala siyang kilala sa lugar. Maharap ang dating alkalde sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sugatan ang isang babae sa Sultan Kudarat matapos pagbabarilin sa kanyang nirentahang kotse. Base sa investigasyon, nag-stop over lang ang biktima sa lugar para bumili ng tubig. Nang biglang sumulpot ang mga hindi pa nakikilalang riding in tandem at pinagbabaril ito. Agad na nakatakas ang mga salarin. Agad din namang isinugod sa ospital ang babae. Na-recover sa crime scene ang 7 basyo ng bala mula sa hindi pa matukoy na baril. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at ang hot pursuit operation sa mga salarin. Mga kapatid, kalusugan ang ating puhunan at yan po ang prioridad ng MWell. Pati ang mga liblib na lugar na hatiran ng serbisyong medikal dahil sa ambag na yan, kinilala ang MWell sa Glomo Awards sa Barcelona, Spain. Nasa frontline na balitang yan si Nikki de Guzman. Sa bansang napapaligiran ng dagat, hindi lang biyahe ang mahirap, kundi pati ang pag-abot sa serbisyong pangkalusugan. Mula sa mga isla, bundok, hanggang sa iba pang malalayong pamayanan, kayang abutin ng MWell. Isang fully integrated health and wellness mega app ng Metro Pacific Health Tech na naglalayong maghatid ng serbisyong medikal kahit sa pinakaliblib na komunidad. At ang ambag ng MWell sa digital healthcare, kinilala sa buong mundo. Huwagi ang MWell sa Global Mobile or GLOMO Awards para sa Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations sa Mobile World Congress 2026 sa Barcelona, Spain. Mahigit 200 global experts ang nagsilbing hurado. At ayon kay MWell President and CEO Che Cabal Revilla, this is like the Oscars of innovations, digital innovations. The judges are also chief technology officers and CEOs of the big companies in the world. And ka-level na natin yung Apple brings us to the global stage talaga in terms of the breadth of what we do. Ito na ang ikalawang panalo ng MWell sa GLOMO. Kasunod ng Best Mobile Innovation for Digital Life Award noong 2023. Isa sa mga naging susi sa panibagong pagkilala ay ang MWell On The Go. This is actually a clinic in a bag with a complete set. So if you don't have connectivity or your own smart tablet in the bundoks or in the islands, etc., it comes with the Samsung tablet and the smart, of course, prepaid Wi-Fi at saka phone. We also have these foldable solar panels and this battery pack. So there's no reason talaga for any community not to be able to reach Filipino doctors. Bukod dyan, meron ding bangka health para sa mga komunidad sa karagatan at drones na naghahatid ng mga gamot sa mga liblib na lugar. Matinding focus po natin yung maihatid sa malalayong area, sa far-flung areas, yung services ng MWell. How did you go about doing that?
So for Bangka Health, kudos to the President, no, BBM, along with the ICT Secretary, Henry Aguda. They were the ones who actually asked us to help them out in terms of making sure that the communities that are living in the stilts within the seas are also given health access. On the drones naman for medicine delivery, straight line with the drone for 20 minutes lang. So it's really, really good for emergencies. Saan mang sulok ng bansa, mas napapalapit ang mga Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal sa tulong ng MWell. MWell kasi is a complete ecosystem. We have everything that every Filipino needs and the Philippine government needs to be able to service talaga the health and wellness of each Filipino, which is a basic right of every human being. Maaaring i-download ang MWell app sa inyong mga smartphone. Nagbabalita mula sa Frontline, Nikki de Guzman, News 5. Susunod sa ating K-Alaman, pamasahe sa jeep noong 1950s, 10 centavos lang. Pag-usapan natin kung paano yan umabot sa ngayon 13 pesos. At News 5 exclusive, Aaron Villaflor tinawag na sindikato ang mga nagpakalat ng private videos niya online. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umabol sa deadline sa Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sumagot sa mga reklamong impeachment laban sa bise. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, tinukoy nila sa kanilang sagot ang mga issues sa due process at umano'y double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. Hindi raw naging patas ang komite kung ikukumpara ito sa pagbabasura nila sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin daw katotohanan ang mga argumento sa dalawang reklamo laban sa bise na una nang idiniklarang sufficient in form and substance. Wala pong naging ultimate facts, no, yung mga nilalaman ng complaints. Ultimate facts po kasi yan po yung mga facts that will constitute yung sinasabi nilang mga alleged offenses ng ating Vice Presidente. Sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. May 3 araw para mag-reply sa mga sagot ni VP Sara ang complainants. 3 araw din para sa rejoinder ni VP Sara. Sa April 8, target ng komiteng tukuyin kung sufficient in grounds ang mga reklamo. Naku mga kapatid, lalo na po yung mga commuter dyan, magtataas pa raw ang 13 pesos na minimum na pamasahe sa jeep. Dahil pa rin po yan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Barya lang yan kung tutuusin, pero mabigat pa rin po yan sa bulsa. Eto, balikan po natin ang pamasahe noon. Noong 1950s, 10 centavos lang ang minimum na pamasahe. Oo, sentimos lang po ito. Ibig sabihin, ang piso mo noon, 10 sakay na. Pagdating ng 1970s, naging 25 centavos naman. Unti-unting sumasabay sa pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. Dumoble po yan noong 1980s. Pumalo sa 50 centavos. Naging piso pa nga at one point.
Ito naman ang naabutan ng mga trentahin dyan. Noong 1990s, 2 pesos hanggang 4 pesos ang pamasahe. Mas mahal na pero kaya pa rin ng barya sa bulsa. Noong 2000 hanggang 2010, pumalo na sa 6 hanggang 9 pesos ang minimum fare. Kasabay pa rin ng pagtaas ng presyo ng krudo. At ngayong 2020s, 13 pesos na ang pamasahe sa mga jeep at posible pa yang madagdagan ngayong may krisis sa Middle East. Imagine, from 10 centavos, ngayon ay 13 pesos na. Ang layo na talaga ng ibinahe ng pamasahe sa jeep. Pero katambas po niyan ay ang karapatan ng bawat Pilipino na makapag-travel nang hindi nai-stress sa traffic at nang hindi nabubutas ang bulsa. Dahil ang transportasyon ay gaya po ng K-Alaman, ito po ay isang K-Yamanan. K-OK. Susunod sa Pulsa CCTV, ang epic fail na pagnanakaw ng isang lalaki sa nakaparadang tricycle. At News 5 exclusive, Aaron Villaflor, tinawag na sindikato ang mga nagpakalat ng private videos niya online. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang isang kawatang pumalpak na magnakaw ng isang kolong-kolong o delivery tricycle. Makikita sa video ang lalaking naglalakad lang nang mapansin ng tricycle. Sumakay siya rito at saka ito pinaatras. May dumating na isa pang lalaki at biglang umangka sa tricycle. Pero nang hindi ito mapaandar, ibinalik na lang ng kawatan ang tricycle sa dati nitong pwesto. Hindi pa malinaw kung magkasabwat ang dalawa. Pero hinala ng may-ari ng trike, maring kabarangay niya lang din ang salarin. Inireport na sa barangay ang insidente at inaalam na rin ng otoridad ang pagkakakilanlan ng kawatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, life goes on. Yan po ang pilit na inilalaban ni Aaron Villaflor sa pagbisita rito sa Kapatid Network. Tuloy-tuloy kasi siya sa trabaho bilang aktor sa kabila ng kinaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori exclusive. For the first time ever, kabado man, pero buo ang loob ng actor-politician na si Aaron Villaflor na magpaunlak ng panayam sa ating segment sa One Balita Pilipinas sa 1PH. Ito ay matapos kumalat ng kanyang skandal. Saan ka ba nalakas sa loob ngayon? Sa family ko. Tsaka sa kanya. Well, alam mo yun, marami mga pagsubok ang darating talaga sa buhay. But then again, it's how we react on it. Katunayan, lakas loob humarap sa guesting si Aaron para ipamahagi ang kanyang natutunan sa pinagdaanang eskandalo. Sa panahon ngayon, hindi lang mga babae ang nabibiktima ng cybercrime. It turns out na it's not only women become victims. Men can be victims also. So, for me, it's not only for me but also for the people who may be victimized by this syndicate. No? So, this must stop. Kailangan na talagang mahinto itong mga bagay nito, itong sindikato na to. And they sell it. Yun yung masama ko. Narinindigan si Aaron. Pananagutin niya ang nasa likod ng pagpapakalat ng private videos. And again, on a legal way naman, unauthorized recording or distributing private videos is a clear violation.
under Republic Act 9995, no? Which criminalize photo and videos. Sa panayam ng programang Julius and Tintin sa 1PH, mas idinitalya ni Aaron kung paanong kumalat ang video. Kung bakit sabay-sabay, parang magkasunod kayo, na parang sinet up kayo sa isang... Actually, kayo, Julius, parang orchestrated. Para siyang naging para siyang sindikato kasi. Because they sell these videos to whoever. Hindi ko alam. And then, na-meet mo sila sa labas pa? Mga Pilipino ba ito? Itong Mga Pilipino mo? po ito, mga Pinoy. Yes, so. And then, na-meet mo sila from outside, kaya kayo napunta sa ganong sitwasyon. Yes po. Buti na lang single ako noong time na yun. Sa kabila niya, tuloy ang trabaho ni Aaron at mapapanood pa nga siya sa action drama film na Paternoster. Coming soon yan sa mga sinihan sa March 25. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Rarfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Kasi ngayon ang premiere ni Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.